Isang magandang blessed day to all of you, brother and sister. I'm Pastor Winona Abagcino, ang inyong kaibigan, ka-BFF, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. And I want to share a little word of God na talaga namang kailangan natin kung saan paano tayo ay kumakain sa 3 beses isang araw at meron pa tayong merienda kapag alas 3, alas 10 o midnight snack, tayo ay busog na busog physically. But my spiritual life ay malnourished. So actually, dumarating din sa akin ang puntong ganong minsan tayo ay nagiging lupaypay, lalo na pag dumarating yung mga pagsubok na hindi inaasahan, mga problema na akala mo hindi malulutas. Pero eto, may good news ako sa inyo, mga ka-BFF ko, brother and sister, na tayo ay manandigan na hindi tayo matitinag anuman ang dumating sapagkat ang Diyos ay laging nasa atin at ang puso ni Christ ay kailangan narito sa ating mga buhay. Eka nga, kung tayo tunay na Kristiyano, kailangan nasa atin ang 9 fruit of the Holy Spirit. Marahil kung babasahin ito sa Galatians 5:22, ay mauunawaan nyo na ang kailangan natin sa buhay ay ang 9 fruits of the Holy Spirit. Kasi tayo bilang tao, marupok lang tayo, nagagalit agad, nai-stress agad, at talagang nagkakaroon tayo yung hindi tayo nagkakaroon ng pasensya, yung self-control. Naku, lalo na yan sa mga mag-asawa o aminin, di ba? Minsan sa mag-asawa, konting may masabi ka lang, mag-iinit ang ulo ng isa, konting nasabi lang ng babae o ng lalaki. Ano yung misunderstanding ng mga mag-aasawa? Because of what? Not Christ-centered. If the family or the marriage na mga asawa ng lalaki at babae, kaya nga tayo, di ba, kinasal tayo. So, sino yung pinakasaksi? Sino yung tunay na nagbigay ng blessing sa atin para tayo magsama o para magsama sa isang bubong ang ikinasal sa harapan ng altar? Hindi ba ang ating Panginoong Yesus? So, kung siya yung Christ-centered sa buhay ng mag-asawa, mawawala yung kanilang pride. Ano yun? Fried chicken. Naku, kaya yung fried chicken na yan, allergy ako sa fried chicken. Kaya hindi ako makain ng fried chicken, kaya wala akong pride. Naku, eto 9 gifts of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang anak mo, mahal mo ang kapitbahay mo, mahal mo ang mga kaibigan mo, di ba, nasa'yo na yung fruit of the Holy Spirit? Hindi ka na magagalit. At kapag meron ka naman joy, dahil ang puso mo ay punong-puno ng saya, dahil pinaliligiran ka ng pagmamahal. Malapit na ang araw ng mga puso. Bakit? Tuwing Valentine's Day lang ba dapat magmahalan ng mag-asawa? Tuwing Valentine's Day lang ba dapat mag-date ang mag-asawa? O ang mga mag-BBF, ang mga mag-shota, tuwing Valentine's Day lang nagsiselebrate? No, hindi dapat ganon. Once na kayo ay tunay na nagmamahalan, every day we have celebration. Kaya nga may joy. Kaya nga inano ng Diyos yung joy. Every day, we have a joyfulness to your face. So, you keep looking young. Kasi kung tayo walang joy, naku, sinasabi ko sa inyo, kahit 50 pa lang kayo, mukha na kayong 100 years. Bakit hindi magiging 100 years? Wala ka nga joy sa yung mga ngiti, hindi ka makangiti, lagi ka nakabusangot, lagi kang galit sa asawa mo, galit sa anak mo, galit sa kamag-anak mo, gusto mo, nagsusolo ka lang sa buhay. Sinasabi ko sa iyo, walang nabubuhay na solo sa mundo. We need yung merong kasama. Yun. Nahirapan ako umilis, huwag na munang ingisin niya. Kailangan ay meron tayong
3 categories of spiritual gifts. We have knowing gifts. Kailangan alam mo yung gift ni Lord sa'yo. Kung hindi mo alam ang 9 fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22 verse 23, naku, sinasabi ko sa'yo, hindi mo masasabing ikaw ay Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong pag-ibig. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong pagpipigil sa sarili. Kahit galit na galit ka na sa asawa mo, galit na galit ka na sa anak mo, may pagpipigil ka. Bakit? Kailangan mo yan. Dahil kung hindi ka magpipigil sa sarili mo at may galit ka, naku, baka kung ano magawa mo. Kaya nga yung iba, di ba, nakakapatay dahil sa sobrang walang self-control. Iniinit agad sa utak. At hindi na naisip yung heart ni Lord sa puso niya. Kung alam mo, ang puso ni Lord ay nananahan sa'yo, dapat puso ni Kristo ang nasa puso mo. Mga ka-BFF, brother and sister, ang pag-ibig ng Diyos laging nasa puso mo. At kabaitan, we need kindness. Hindi yung mabait ka lang sa kamag-anak mo dahil ba may nahihita ka sa kamag-anak mo, o dahil nauutangan may kamag-anak mo, o may ibinibigay sa kamag-anak mo. Mahalin mo lahat ng tao. Yung kahit di ka mahal-mahal, mahalin mo. Tayo nga minahal ng Diyos. Binigyan ng kabutihan ng Diyos kahit tayo hindi mabuti, kahit tayo masama, kahit tayo makasalanan. Minahal ka ng Diyos, kapatid. Ikaw at ako ay hinahinan ng pagmamahal at kabaitan ng Diyos. Binigyan tayo ng grace. Binigyan tayo ng love. Faithfulness. Kung faithful ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo, sinasabi ko sa iyo, kalulugdan ka ng Diyos. Dahil ang God ang unang naging tapat sa iyo, sa iyong buhay. Hindi ka iniwan ni pinabayaan man niya. Hindi ba, kapatid, nasa tiyan pa lang tayo ng sinapupunan ng ating ina, ay nailuwal tayo ng maayos ng ating magulang for 9 months. Bakit? Ganon ka inalagaan ng Diyos sa tiyan ng iyong ina. So, ganon siya ka-faithful sa iyo. At kung tayo ay mayroon din peace of mind, sinasabi ko sa iyo, hindi ka tatanda. Kahit 60 ka na, hindi ka mapagkamalang senior. O, di ba? Kasi ando na sa iyo yung fruit of the Holy Spirit, yung joy, love, peace, yung pagmamahal ng Diyos, yung glory ng Diyos, nakikita sa iyo. Ang tunay na Kristiyano, hindi magagalitin. Ang tunay na Kristiyano ay laging may ngiti sa kanyang mga labi. At lahat kinakausap, lahat kinakamusta, lahat giningitian. Kaya nga, kung gusto nyo laging bumata, smile lang. Eka nga, pag galit ang asawa mo, ngitian mo lang. Pag galit ang anak mo sa'yo, ngitian mo lang. Kapag galit ang kamag-anak o kapitbahay mo, ngitian mo lang. O, piyado, gingitian ka rin niya. Siyempre, baka sabihin, naku, may tama ba ito? Ba't ngiti ng ngiti? Galit ako. Matatawa siya sa'yo. Bakit? Kasi hindi nakita sa buhay mo yung galit sa puso. Kasi pag galit ka, magiging iba expression mo Talagang kukulubot pati na umo, kukulubot lahat sa mukha mo. Kitang-kita yung pagiging magalitin. So, ngayon lang ang ma-share ko ay 9 fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. Verse 23, na kung ito ay nasa iyo, sa buhay mo, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga nakapaligid, sinasabi ko sa iyo, congratulations, you are the true born-again Christian. Ikaw ay totoong binago ng Diyos. Ikaw ay totoong Kristiyano. Hindi mapagkakaila sapagkat ang puso ni Kristo ay nasa iyo. So, wag away-away, bati-bati lang, at huwag lagi nakabusangot, joy lang. At kailangan ang pag-ibig ng Diyos, ikaw at ako, ay hindi lang sa February nagmamahalan. Every day is love. Love lang. Share your love to other people. Share your joy. And share lahat natin, i-cheerful natin kung gano'ng kabuti ang Diyos sa buhay mo at buhay ko. Okay, thank you mga ka-BFF. Love you all. Hanggang sa muli. Si Pastor Winona.
ang nagmamahal sa atin. Mahal ko